Kung nanood ka ng Pilipinas Got Talent noong 2011, alam mo ang pangalang Marcelito Pomoy, ang lalaking may dalawang boses, isang babae, isang lalaki, sa iisang katawan. Pero hindi mo alam ang buong kwento, kung ano talaga ang pinagdaanan niya bago siya umabot doon. Kasi ang totoo, ang kanyang talento ay hindi kaagad natuklasan. Ito ay pinagbayaran niya sa pamamagitan ng 8 taong pagiging walang tahanan, walang pamilya, walang kahit ano, bago pa man siya narinig ng buong mundo. Balikan natin ang buong kwento. Kasi para maintindihan ang buhay ni Marcelito ngayon, kailangan muna nating malaman kung saan ito nagsimula. 2 taong gulang siya nang ikulong ang kanyang ama dahil sa kasong arson. Pero 4 sila na magkakapatid. At habang nasa loob ng kulungan ang ama, umalis ang kanilang ina. Kaya naman, wala nang choice ang ama. Ipina-adapt niya ang kanyang mga anak. Ipinasa niya sila sa isang police officer na siyang naging dahilan kung bakit ang orihinal niyang apelyido ay naging Makawili bago ito naging Pomoy. Ngayon, alamin natin ang buhay niya ng bata pa. Pero pinalaki siya bilang hindi kilala bilang kapatid ng kanyang mga tunay na kapatid. Kaya naman, sinabihan sila na magpinsan lang sila kahit nararamdaman niya ang instinct ng dugo tuwing nakikita niyang sinasaktan ng isa sa kanyang mga kapatid. Ngayon, alamin natin kung paano nagsimula ang kanyang paglalakbay. Pero sa edad na 8, binubuli siya sa paaralan. Sinabihan siyang hindi totoo ang kanyang mga magulang. Kaya naman, umuwi siya. Nagtanong, sino ba talaga ang kanyang mga magulang? Umiyak ang mga taong nag-alaga sa kanya at doon niya nalaman, nakakulong ang kanyang ama. Kinabukasan, umalis siya, naghahanap sa kanyang ama. Ngayon, alamin natin ang 8 taong naging homeless siya, pero natulog siya sa labas. Sa loob ng 8 taon, sa cardboard. Kaya naman, naging pinboy siya sa umaga, nagbebenta ng ice drop, nagbebenta ng balut sa gabi. Sa Pasko, sa New Year, sa kanyang kaarawan, nasa kalye lang siya. Ngayon, alamin natin kung paano niya nahanap ang kanyang ama. Pero may isang tao, bumili ng balut sa kanya. Nagtanong kung saan siya galing. Kaya naman, sinabi niyang naghahanap siya ng ama niyang si Mario at lumabas. Kasama pala ito ng kanyang ama noon sa kulungan. Sa edad na 15, nakita niya ang kanyang ama sa unang pagkakataon. Ngayon, alamin natin kung ano ang nangyari pagkatapos, pero hindi naging maayos ang kanyang pakikitungo sa kanyang madrasta. Kaya naman, bumalik siya sa dating buhay. Sumama siya sa isang taong mula Mindanao patungong Maynila. Naging biktima ng illegal recruitment, pinatrabaho sa poultry, 1,000 lang ang sweldo dahil kinuha lahat ng ahensya. Ngayon, alamin natin kung kailan niya natuklasan ang kanyang talento. Pero simula pa noong bata siya, kaya na niyang kumanta sa isang straight babaeng boses at straight lalaking boses. Kaya naman, pero dahil sa hirap ng buhay, hindi niya na itutok ang talento niya. Ang tanging naisip lang niya, paano mabuhay araw-araw. Ngayon, alamin natin ang buong paglalakbay patungong Cavite. Pero sa edad na 21, kinuha niya ang kanyang birth certificate mula sa kanyang ama at nalaman niyang nasa Cavite ang kanyang ina. Kaya naman, 2,500 piso lang ang meron siya. 1,800 ang pamasahe ng barko. Sa loob ng 3 araw, bumaba na lang siya na may 200 piso. Ngayon, narito ang isa sa mga pinakakahangahangang bahagi ng kanyang kwento. Pero kinumbinsi niya ang isang waiter sa barko, papayagan siyang kumanta sa loob ng restaurant. Kaya naman, kumanta siya ng Please Be Careful With My Heart. At habang kumakanta, hinanap siya ng mga taong nakikinig. Inanyayahan siyang sumali. At pagkatapos ng ilang kanta, 3,600 piso ang natanggap niya sa tips. Ngayon, alamin natin kung ano ang sinabi ng captain ng barko. Pero sinabi ng captain, with that kind of voice, you'll go far. Kaya naman, nakilala niya ang kanyang ina sa pier. Ang reaksyon niya, kumain ka na ba? Kumain ka na lang doon. Hindi umiyak ang kanyang ina, ni hindi na niya naalala pa ang kanyang kaarawan. Ngayon, alamin natin kung paano nagsimula ang kanyang tunay na karera.
Pero nagkasakit siya ng appendicitis. Habang may Pasay Got Talent, may tahi pa siya nang sumali siya at nanalo. Kaya naman, bumalik siya sa Cavite. May listahan ng utang ang kanyang ate. Binayaran niya ito. At sinabi sa kanya, "Ano ginagawa mo dito? Isa ka lang karagdagang bibig na kakainin." Ngayon, alamin natin ang kanyang pagsali sa Pilipinas Got Talent. Pero pagkatapos ng iba't ibang paligsahan, nahanap siya ng mga taga Pilipinas Got Talent. Nag-line-line siya ng 2:00 ng umaga. Libo-libo ang kasama niya. Kaya naman, kumanta siya ng "Narito Ako" kahit paus pa ang boses niya. Isang linggo pagkatapos, nabalitaan niyang pumasa siya. Ngayon, alamin natin ang buong mangyayari sa Grand Finals. Pero sinabi niya, kahit hindi siya manalo, masaya na siya. Basta magkasama ang buong pamilya niya. Kaya naman, nangyari nga, kompleto ang kanyang pamilya sa Grand Finals. At nanalo pa siya. Ngayon, alamin natin ang nangyari matapos ang kanyang panalo. Pero nang sama-sama sila sa kondo, nag-away ang kanyang mga magulang. Nagtanong ang kanyang ate, bakit sila iniwan? Kaya naman, walang sagot. Sinisisi ng kanyang ama ang kanyang ina at vice versa. Pagkatapos noon, naghiwa-hiwalay sila. Ngayon, alamin natin ang tungkol sa Wish Bus performance. Pero naging depressed siya matapos ang programa. Ayaw na niyang kumanta pa. Kaya naman, hinikayat siya ng kanyang asawang si Joan kumanta sa Wish Bus. Ang kanta niya, The Prayer. At walang inaasahan, naging viral ito. Ngayon, alamin natin ang lahat ng sumunod matapos ang viral na video. Pero pagkatapos noon, tinawag siya ng The Ellen DeGeneres Show. Kaya naman, nakilala niya si Celine Dion. Ang kanyang idolo, sumali siya sa America's Got Talent, naging 3rd runner-up noong 2020. Ngayon, alamin natin ang kanyang performance sa Trump's New Year's Eve Gala. Pero sinabihan siya, kumanta lang siya para sa 55 tao, mga elite lamang. Kaya naman, nakita siya ni Trump. Sinabi niyang gusto niyang marinig siya sa New Year. At habang kinausap niya si Trump, sinabi ng presidente, "Congratulations, you're doing good. Your voice is spectacular." Ngayon, alamin natin ang tungkol sa kanyang ina ngayon. Pero nagka-stroke ang kanyang ina at siya na ngayon ang nag-aalaga sa kanya. Kaya naman, sinabi niya sa kanyang ina, "Simula pagkabata ko, hindi kita sinisi na hindi mo ako inalagaan. Ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa iyo kahit magtampo ka." Ngayon, alamin natin ang lahat ng kanyang natutunan. Pero sinabi niya, hanggang grade 3 lang siya nakapag-aral. Pero nakapagtapos pa rin siya ng high school gamit ang ALS. Kaya naman, ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili. Kahit gaano kahirap ang buhay niya, nakaabot siya ngayon. Dahil dito. Ngayon, alamin natin ang mensahe niya sa kanyang mga anak. Pero sinabi niya sa kanila, huwag nilang alamin ang pinagdaanan niya. Mag-aral ng mabuti. Kaya naman, huwag maging arogante. Kahit ano ang mangyari, huwag magsasabi ng masasakit na salita kung alam nilang mas nahihirapan ang taong kaharap nila. Maikli, matunog. Pagkatapos ay mas mahaba para bumuo ng momentum. 8 taon na homeless. Isang ina na hindi siya naaalala. Isang ate na tinawag siyang karagdagang bibig. Isang boses na naghintay ng 21 taon para marinig ng buong mundo. At ngayon, isang lalaking kumanta na sa harap ni Trump. Nakilala si Celine Dion at nag-aalaga ngayon sa ina na hindi siya inalagaan noon. At kung ikaw ay nagbabasa nito ngayon, marahil ikaw ay isang taong naghihirap ngayon, nawawala ng pag-asa, naiisip mong hindi na magbabago ang buhay mo. Hayaan mong maging paalala sa iyo ang kwento ni Marcelito, kasi kung kaya niyang umahon mula sa 8 taon na pagtulog sa cardboard, patungo sa pagkanta sa harap ng presidente ng Amerika, kaya mo rin. Ang pinaka hindi karaniwang anggulo. Hindi ito basta isang kwento ng isang talent show winner. Ito ay isang kwento ng isang batang 8 taong naging homeless, hinanap ang kanyang pamilya ng walang tigil, at sa kabila ng lahat ng pagtanggi, pinatawad ang mga taong nagpabaya sa kanya at naging isang halimbawa ng pagmamahal at pagpapatawad. 8 taon na walang tahanan. Isang ina na hindi umiyak nang muli silang magkita.
Isang ate na tinawag siyang dagdag na bibig. At kahit lahat ng iyon, hindi siya nagtanim ng galit. Sinabi niya mismo, "Simula pagkabata ko, hindi kita sinisi." Iyon ang tunay na kadakilaan ni Marcelito Pomoy. Hindi ang kanyang dalawang boses, hindi ang kanyang mga awards, hindi ang kanyang mga international stage, kundi ang kanyang puso, na sa kabila ng lahat ng sakit, pumili pa ring magmahal. Kaya sa susunod na maalala mo si Marcelito Pomoy, huwag lang alalahanin ang kanyang boses, alalahanin ang kanyang puso, kasi iyon ang tunay na dahilan kung bakit siya mahal ng buong mundo.